So guys, for today's video, this is a continuation review about Atome Buy Now Pay Later na app. And ito kasi guys, kailangan natin itong pag-usapan. It's because ito yung mga bad experiences ng mga customer with Atome. So tara, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about entrepreneurship such as Bayad Center, Remittance Center, bills payment, and other small businesses such as Sari-Sari Store, e-loading, computer shop, and other good financial practices na meron na akong experience at ginawan ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, So mula na nag-post ako ng video ko about Atome, medyo masaya ako kasi ang laking tulong ng Atome. Lalo na sa mga walang mailabas ng full payment ng isang gadget na kailangan bilhin, di ba? Kunyari pang school, di ba? For a parent, malaking tulong yan. Pero guys, ito yung mga mga feedback ng mga customer ng Atome na na-receive ko dun sa video ko na yan. So ano ba tong mga experiences nila. For me kasi guys, hindi ko siya na-experience and sasabihin ko sa inyo later kung bakit. Okay, unang-una at ito talaga ang bulk ng feedback is kapag nakautang na sila, nabayad na nila yung unang payment upon paying sa counter ng isang store. Successful naman, babawasan na rin yung laman ng ATM or ng credit card. Pero, yung succeeding payment nila, kahit may laman yung mga ATM or debit card nila, is hindi nagpo-push through na makapagbayad sila. Thus, nagkakaroon sila ng late penalty. 'Di ba? Meron namang laman yung ATM nila, hindi naman problema ang pagbabayad, pero hindi kinakaltas. Tapos, biglang chargean yung mga customer ng late penalty. 'Di ba? Para sa isang customer nga, bakit? Meron namang funds, bakit hindi dineduct? So yun. I don't have a concrete explanation as to bakit nangyayari yun. But if I could remember, hindi lahat ng banks nag-aalaw ng automatic deduction sa mga ATMs. So, para magkaroon ng charges sa ATM, usually yan, naka-allow yung merchant dun sa bank para sa automatic deduction. Since si Atome, hindi naman niya ganun partner yung mga banks, most probably, magfe-fail talaga yung transaction. Okay. So, ako, hindi ko siya na-experience. Bakit? Kasi hindi naman ATM card ang nakalink sa akin. Ang nakalink sa akin is credit card. Which, ang credit card naman talaga is nag-a-allow ng automatic deduction sa card. So, most of the banks with their credit card, ina-allow naman yun. So, parang yun ang naging common sa mga nagkakaroon ng problema at sa mga walang problema with Atome. So, there are also couple of reasons kung bakit nade-decline ang payment. Nandiyan na rin syempre ang insufficient funds, kung kulang, kahit sentimo pa yan, kinulang ka, hindi talaga mag-go through yan. Sa mga ibang cards na gumagana. Pangalawa, yung card has been blocked. And pangatlo, the bank does not allow transaction, yung auto charge with Atome. Yun yung sinasabi ko kanina. And number 4, not all banks accept installment via debit card, which is nasabi ko na rin kanina. So, yun yung possible reasons kung bakit hindi nagpo-push through yung automatic payment nyo with Atome. Hindi ko alam guys, kasi hindi ko talaga nasubukan yung debit card. Merong mga user na nagsasabi na ang ginagawa daw nila is nagpe-pay sila ng mas maaga, tapos ayaw kagatin. So, ang ginagawa nila, may nagsuggest na i-relink na lang nila yung card and then they try to pay it again. So, dun sa workaround na yon, medyo okay naman, wala namang negative feedback. So, try nyo rin guys. Okay. So, given na may ganyang problema, syempre, ayaw mo naman ma-charge ng late penalty. So, anong gagawin mo? Ang gagawin mo ngayon, kukontakin mo ngayon si customer service ni Atome. And this is the customer's second worst experience with Atome. Yung bad customer service. Unang-una sa lahat, wala tayong makitang contact information or phone number or cellphone number na pwedeng kontakin si Atome. Nag-search din ako sa website nila, sa support sa Facebook, wala akong makitang contact number. It turns out na
email support lang sila, yung customer service. And medyo mabagal, unresponsive, and parang hindi ganun pa ka-structured yung email support nila. Problema mo na nga yung na-chargean ka kahit may funds ka, tapos magre-reklamo ka, and makukuha mo pa yung hindi magandang customer service. Meron nga isang customer, makwento ko lang may isang customer ng Atome, ang ginawa niya, in-email niya daw yung CEO ng Atome, and then nag-take action naman kagad. Pero kung dadaan daw siya sa email support, mawawala na lang daw sa limbo yung issue niya. If na-experience nyo yung ganyang problema, try nyo yung sinabi ko kaninang workaround. Try nyo mag-pay ng mas maaga, tapos pag nag-fail, try to relink your ATM. Or maybe just use a credit card kung meron kayo. Diba? Kung wala naman, try nyo i-relink. Tapos, yun, try nyo rin mag-pay ng a day early or 2 days early para makita nyo kung magkakaroon ng issue or hindi. So, yun lang guys. You can check the comment section dito sa video na to. Makikita nyo yung mga bad feedback about Atome kung nagpaplano kayong gumamit ng Atome Buy Now Pay Later. At least meron na kayong nakitang review and feedback sa ibang customer and hindi lang galing sa akin. So yun lang guys, thank you for watching. I hope you could like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!